What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So today nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal, kung saan i-check natin kung sulit pa ba yung Yamaha Mio Gravis. Check natin yung appearance, features and specs niya. So tara, let's go! So ang nasa harap natin ngayon ay ang Mio Gravis matte black version. So appearance check muna tayo. Sa unahan, matte black yung kulay, pati na rin dito sa fender. Sa gilid niya, matte black din. And then sa araro tsaka sa bangka, matte black. Dito sa side fairings, matte black din. Pure matte black itong motor na to, kahit sa inner fairings. Ang headlight niya is LED. Tapos itong bulb na nakikita niyo dito, malamang park light yan. Signal lights natin, bulb type. And then naka single disc brake sa unahan. And then telescopic fork ang kanyang suspension. And then meron na siyang speed sensor. Ang size ng gulong na to is 100 by 90 by 12 and then tubeless. And then dito naman sa likod, ang taillight natin is bulb type, and then signal lights niya is bulb type pa rin. And then meron siyang reflector dito, and then ang braking system niya sa likod is drum brake. And then ang size ng gulong nito 110 by 90 by 12. And then tubeless na rin. So kung i-compare natin to sa ibang Mio tsaka sa mga katapat niya, mataba yung gulong niya, no, and then maliit. Kasi kung titingnan mo dun sa ibang Mio, katulad ditong Mio i125, ayan, sporty talaga yung datingan. So dito, yung gulong nito is parang mas magiging stable sa mga lubak and maliliit na bato. Ayan o, tabak kahit dito sa unahan. Yung suspension niya is monoshock, unit swing. Then check naman natin yung mga buttons niya. Ayan yung mga switch dito. So dito, meron na siyang built-in hazard, and then start button. And then ang good thing sa motor na to is meron pa tong kickstart. So kung sakaling bumigay yung battery nyo, meron pa tayong second option via kickstart. And then ito, high beam tsaka low beam, signal lights and busina. Naka digital panel na rin siya, and then ito yung button niya para sa menu. So sa handle grip, yan, typical ng Yamaha, sobrang kapit. Pati na rin dito sa levers, maganda yung pagkakagawa. Ayan o, solid. And then dito sa kaliwa, meron siyang park brake o yung hand brake na pwede mo tong gamitin kung sakaling nasa parking ka para hindi gumalaw yung motor mo. And then pwede mo rin tong gamitin kung sakaling nasa matarik kang lugar and then traffic. Kapag naka-engage yan, nakapreno ng kusa yung likod na gulong mo. So napaka-useful din yan. And then dito sa kaliwa, nandito yung lagayan ng gasolina. Ayan, check natin. Pindutin lang natin to. So 4.2 liters pa rin yung capacity nito, kapares ng sa Mio i125. And then yung gas tank niya nandyan. And then dito naman sa kanan, meron siyang power outlet dito. So syempre kailangan pa rin natin ng USB adapter kung sakaling gusto natin mag-charge ng gadgets natin. So nabanggit ko kanina, nandito yung fuel tank niya. So yun yung kaibahan niya sa ibang Mio, na very convenient na sa mga rider kasi hindi na nila kailangan tumayo kung sakaling magpapagas sila. So check naman natin yung upuan. So pindutin lang natin yan. Ayan. And ang capacity nito is 25 liters. Kasya ang full face helmet, depende pa rin sa design. Banda dito yung lagayan ng battery. So syempre, equipped pa rin to with Blue Core. So isa sa mga magpapatipid ng fuel consumption mo yan. And then isa pang safety features nitong Mio Gravis, meron na siyang kill switch dito sa side stand niya, na kapag naka-engage to, hindi mo mapapaandar yung makina mo. Kasi kung sakaling nakalimutan mo to, tapos pinaandar mo yung motor mo, eh maaari kang maaksidente. And then dito sa legroom niya, sobrang luwag. Walang masyadong fairings na nakaharang dito. Kaya tingin ko mas matatangkad na tao pa yung kayang sumakay dito. So sa makina naman tayo, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, single cylinder. Ang kanyang displacement is 125cc, 52.4 by 57.9 mm ang kanyang bore and stroke. Maximum horsepower naman is 7 kilowatts at 8,000 RPM. Ang kanyang maximum torque is 9.5 Nm at 5,500 RPM. Fuel injected, and equipped na rin siya with smart motor generator para tahimik na yung start ng makina. Ang kanyang seat height is 780 mm. Ang wheelbase naman niya is 1,275 mm. So sa mga nagtatanong kung para saan ba yung wheelbase na measurement, ito po yung pagitan ng dalawang gulong, ng unahan tsaka ng likod. So kapag mas maikli yung pagitan nila, mas okay yun sa cornering or sa banking. Kapag naman mas mahaba yung pagitan ng dalawang gulong, mas design yun for stretch or straight na daan. So ang kanyang minimum ground clearance naman is 135 mm. Ang timbang naman ng motor na to is 100 kg. So ang price nga pala ng Mio Gravis is 85,900.
Ang down payment niya is 12,000 and then ang monthly installment niya for 3 years is 3,771. May minus pa yan kapag yung updated kayo magbayad. So may rebate pa, 200. Ayan, so sa mga may gusto ng Gravis dito sa Yamaha Motor Trade Bukal, marami silang Gravis dito. Dito may matte red, meron pang mga matte green doon sa unahan. So pagdating naman sa requirements sa cash or installment, tanungin natin sa kanila. Alright, let's go. Yan, nandito tayo with Sir Robin. Sir, sa pangkukuha ng unit, ano po ba yung mga requirements mapa-cash or installment? Yes po, sa cash po, no, so ang requirements na po natin is valid ID. Present lang po ng valid ID, then pwede na po tayo makapag-cash. Sa installment naman po, kailangan po natin ng 2 valid IDs, 2x2 picture, proof of income and proof of billing. So kung meron po kayong tanong or mag-inquire po kayo, pwede nyo po kami message or i-like nyo po yung page namin, Facebook page Motor Trade Calamba Cluster, or mag-walk-in po kayo dito sa branch namin. Para sa landmarks, ang katapat niya is yung Spring Home Subdivision, tapos may hardware dyan. Doon yung JP Hospital, then meron ditong Shell gasoline station, meron namang Clean Fuel doon, and then yung daan na to papuntang Los Baños. Dito naman yung papuntang Calamba City proper. Yun yung landmarks ng Yamaha Motor Trade Bukal. Alright? So again, thank you sa pag-accommodate sa akin sa Yamaha Motor Trade Bukal. Yan kay Sir Robin, kay Sir Jim, tsaka kay Sir Gerald. Yun. Thank you, sir! So again, kung meron pa kayong mga tanong, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook page nila sa baba ng video na to. Okay? So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yun.